China is the #1 trade partner of 60% of the countries in the world. How many countries in the world, how many countries in the world has the Philippines as the #1 trade partner? Parang wala. Parang zero. Alam mo, mga bansa hindi makikipag-trade partner sa isang bansa that they cannot trust. Dahil bakit ka makikipag-deal, no, sa isang bansa? So, 60% versus zero, parang resources. But the thing is, we're not being wise on how to deal with our natural resources. Correct. Look at your mining. Exploit it. Diba? Look at mining. Sino nakikinabang sa mining? Yang Caraga, Diyos ko dahil kulang na lang sa Caraga, maghukay dyan at mag-iimpero na sa kakahukay. Dahil gusto ng Diyos na mabuhay ka. No? And you should question yourself kung may narinig ka ng voices. Anyway, so, di ba? Parang, hindi ba pwedeng hindi ba pwede ba yung sabi, traidor, ayaw mo magpakamatay, be. This is my life. If you want to die, go ahead and die. That's your choice. But if I don't think that issue is something na worth it, na ialay ko ang buhay ko, bakit ko iaalay? Nasaan sa Constitution na my right to life, di ba, is actually going to be decided by your foreign policy. Or nung panahon ni Pinoy. Parang, hindi ba naging mas maganda nung panahon ni Duterte kaysa nung panahon ni Pinoy? Bakit binoto si Duterte? Si Duterte, iyan ang stand niya. Nung tumakbo si Duterte ng presidente, malinaw ang kanyang foreign policy. Diba? Hindi yung jet ski, hindi yung foreign policy. That was a joke. No? Diba yun yung parating ginagamit nila yung jet ski. Diba? Ang nakakaloka kasi dito, no, lalo na itong gumagamit ng mga jet ski. Sabi nila, hindi tinutuon ni Duterte yung jet ski. Bakit si Bongbong, hindi naman niya tinutuon yung foreign policy niya, natumakbo siya, hindi niya pinupuna. Diba? Mas palala yun, dahil yun talaga is real policy nung yung kanyang binanggit, tapos hindi niya tinutuon, tapos gusto niyo siya. Ano ba yan? So, ang ano niyan, yung sa Vietnam, they will never ever, ang Vietnam kasi may 3 no's. No, 4 no's pala. 4 no's ba yun? No foreign bases, no alliances, no, kalimutan ko isa pang no, isa whatever. Pero yun yung kanilang basis. Saka, Vietnam is a communist country, no? Mas malapit ang kanyang political system sa China. So, when push comes to shove, nakikita niya kung ang ginagawa ng US sa China. It's taking lessons from what's going on. And most probably, Vietnam will follow what China is doing. Oo. Yun. And ayun na nga, and Vietnam's economy is now getting more integrated with China kasi nga meron na silang train, connecting the two countries. So yun yung eksena dyan. So ewan ko na kung anong nag-expire na po ang EDCA this March. So considered permanent na siya, no? Well, indefinite. Not permanent, but indefinite. Indefinite. So, oo. At hindi natin alam kung i-renew, kung ilang years or whatever. Pero most probably ma-renew. Kaya nga, I'm not really optimistic about the future. So, but I'm not really optimistic about the future, but I hope, time will prove me wrong as usual. But yan din naman ang sinabi ko noong February. I hope that time would prove me wrong. But
putang ina ka time. Anong ginagawa mo? So, you're proving me right. I hate you. So, yun yung, we are forever tied with the United States. Di ba? Tinanong ko yung kay Duterte. Sabi niya na it would take 2 generations. To untangle ourselves with the Americans. Oo, sabi niya at least 2 generations. Sabi ko, pangina. Big Brother, ganon. Ano sabi nila tuta, ganyan. Alam mo, hindi totoo yan. Unang-una, naalala niyo yung may nabangga yung mga isang Chinese fishing vessel na bangka ng Pilipinas, yung natutulog yung mga tapos natapon sila sa laot at iniwan, di ba? Mm-hmm. Actually, nagsalita ako, sabi ko, Diyos ko dahil, naku, China, mag-ano na kayo. Kasi ang niya nun, yung Chinese embassy, una nag-release ng statement, parang disconfirming na ganun yung nangyari or whatever. And eventually, ano nangyari? Nagkaroon ng investigation, and then nagbayad ng danyos yung Chinese fishing company. Mm-hmm. Oh, hindi ba that's an evidence na okay, merong nangyayari? Can you imagine if that happened during Pinoy's time? Mm-hmm. Or during BBM's time, do you think na maggaganon sila? And I even think na parang, alam mo, marami kasing hindi dyan pinapaalam sa mga Pilipino, no? Yang sa South China Sea, yung mga poaching. Mm-hmm. Meron diyang black trade ng poaching. At ang involve, Chinese, Filipino, and Vietnamese fishermen. Ngayon, mahal kasi ang poaching. Mm-hmm. So yung mga ibang fishermen dyan, ang ginagawa nila, hindi na sila nangingisda. Nagpo-poach sila at ibinibenta doon sa Chinese or Vietnamese fishermen. Mm-hmm. Kaya nga meron diyang isang incident, yung nahuli yung mga Chinese na may mga poach, sinabi nila na binenta sa amin ito. Mm-hmm. Pero yung Chinese fishermen na yun, they were actually sentenced sa Hainan, sa may China. Meron ako yung na-research na gano'n eh. Tapos yun yung sinabi nila na binenta lang naman sa amin to, hindi sila yung nag-poach, bumili lang sila. Oh, pero that's still illegal. That's still illegal, oo. Chinese law, that's still illegal. So ganun yung nangyari. Kasi meron talaga diyang black market diyan sa nakalimutan ko na yung mga seahorse na gagawing powder, yung mga ganyan. Oo, kasi mahal talaga siya. Parang kung mangingisda ka lang, parang ano na yung putyo-putyo lang yung kikitain ko dyan. So mag-putyo lang ako, tapos ibibenta ko dun sa Chinese food. We're not being too honest with sa kapangulin, girl. Yang pangulin ang number 1 na meron dyan illegal trade ng pangulin dyan sa South Chinese. So, at kasi maraming pangulin. Ewan ko, girl. Usually yung mga pang-paano yung parang alternative sa Viagra, yung aphrodisiac, yung mga ganon. Siguro, hindi, meron talagang pangulin dish sa I think even sa Vietnam may pangolin dish and sa Cambodia and so parang yung mga yung mga parang super parang exotic food ganyan. Yeah, exotic food. Meron yang kasi maraming pangolin sa Palawan. Maraming pangolin diyan sa Palawan, tapos may illegal trade talaga diyan. So may mga ganyang eksena na parang alam mo parang can we just be honest about ourselves and what's really going on. Kasi parang mas malayo yung mararating natin kung maging honest tayo kung anong nangyayari kaysa yung nagpapadala tayo sa mga ganitong pabungso-bungso ng damdamin. Hindi ba? Na parang ako ngayon, Diyos ko dahil itong mga ito na nag-eme pero pag nagkaputukan dyan, girl. Ay, nako, Lord.
Which yung ano na yung sinasabi ni Dale nga kanina. Kaya parang pagka nagsalita kasi kayo tungkol dun sa ay hindi naman kasi maaasahan yung mga Chinese dahil ano sila, hindi sila trustworthy kausap, ganyan-ganyan. It shows yung ano no, yung lack of self-awareness ng mga Pilipino. Kung gaano tayo, kung ano ang image natin when it comes to word of honor. Ganon. Wala talagang self-awareness yung mga Pilipino na, okay, so kung kunwari, ang Pilipinas, titingnan natin siya, ito bang Pilipinas ay isang bansang may word of honor? Ganyan. Hindi, I think Joey, let's not mention country. Let's mention officials. Kasi it's not the country that makes a decision, but the officials. The country is just like an abstract thing. Yung mga officials mo ba may word of honor? Huwag mo idikit yung Pilipinas. Oh. Kasi the Philippines doesn't make any decision. Wala ka namang ipapakita na ito Pilipinas nagde-decision. No, that's not. It's not. It is the leaders who make the decision, di ba? Who makes the decisions, who actually do something. So, sila ba may word of honor? Di ba? Yun nga. Yun, design nga yung ating mga officials, 'di ba? Design nga yung ating mga public officials na mag-change ng kanilang mga words depende sa kung ano ang talak ng presidente for certain period, 'di ba? Ang gobyerno natin is ever since kilala na malala pagdating sa corruption, and it says a lot kung tayo ba ay mapagkakatiwalaan or yung gobyerno natin is mapagkakatiwalaan. Kasi nga because of the corruption. Ang tignan natin na nung time ni Duterte, kahit nagmumura si Duterte, munura niya yung US, kung titignan mo yung mga world leaders, ang laki ng kumpiyansa kay Duterte na kailangan pang tawagan si Duterte para magpadrino sa mga usapin ng South and North Korea. So alam mo yun, yung parang ang gobyerno lang ni Duterte nagkaroon ng mataas na tiwala yung ibang bansa. Yung mga world leaders, even yung sa Saudi, di ba? Oo. Ngayon, kaso nga lang, even if they like PRRD, the problem is, can you rely on the Philippines stand on certain international issues? And yung problem nga is that yung Philippines, because we are changing our leaders every so often, and our chief executive is the one who draws the foreign policy. Inevitable na magkaroon ng nakakaloka sa atin. Nakakaloka isang comment. Yung isang question nga dyan, yung bakit nila hinahanap yung statement ni ni BP Sara na i-condemn yung China, which in fact ang chief architect naman ng foreign policy natin is si BBM, di ba? Kahit naman magsabi siya na alam ko kung saan lumulugar si BP noon ayaw niya mag-escalate Pilipino pa ni si BP, hindi naman siya talaga Chinese o something else Ayaw lang mag-escalate. Then yung mga nasa panig nung mga narrative nung US against China, like Darian, inahanapan nila si Katunying, alam mo yun, sabi ko nga, kahit naman magsalita siya, at ang magiging stance naman ni BP Sara is not to go with war with China. Ang hinahanap nila hindi daw siya nagsasalita. Kung magsalita man siya, hindi rin naman nila tatanggapin yung opinion ni BP dahil ang gusto nila is against China. Diba? Oo, hindi alam mo talaga walang self-awareness yung mga Pilipino parang dito yung isang comment. Sino ba 'to? Si Boyats Vero. I-post mo nga 'yan. Sabi niya, huwag kayong makipag-partner sa Chinese kasi kakainin ka nila ng buo at mag-end up ka na wala ka na sa scene. Ano yung may sabihin niya? What exactly does that mean? Na parang Parang China is the number one trade partner of 60% of the countries in the world.
how many countries in the world, how many countries in the world has the Philippines as the number 1 trade partner? Parang wala. Parang zero. Alam mo, mga bansa hindi makikipag-trade partner sa isang bansa that they cannot trust. Dahil bakit ka makikipag-deal, no, sa isang bansa? So, 60% versus zero, parang halimbawa, no, kaming dalawa ni Joey, no, magpapaligsahan kami na ilang mga lalaki ang bet kami. Kung si Joey, 60% ng lalaki ang bet siya, at ako 0% ng mga lalaki ay bet ako, pwede ko bang sabihin na ako ang mas pinagkakatiwalaan ng mga lalaki? Oo. Even though na si Joey yung 60% ang bet ng mga lalaki. Ay, si Boyet. Oo. Wag makipag-partner. Marami po akong kilalang company na mga nakikipag-partner sa Chinese company din. Hindi naman sila kinakain ng buo. Sila pa yung kumakain ng buo. Ano ba itong kainan na ito, Boyat? Ng Chinese. Gusto ko. Mag-enjoy ako. Makaibang kainan yung meaning na. Bakit ka nga? I-explain mo nga sa amin yung kainan na yan. Kakainin ako ng Parang buo. recent. Lang. Parang di ba yung Apple, nagbukas na naman sila ng bagong parang, I think, technology center sa I think it was in Shanghai or Wuhan or whatever. Bakit walang nagaganon sa atin? Kung tayo yung mas trust at pagkakatiwalaan, bakit hindi tayo yung pinupuntahan? Bex, mas nauna tayong naging, ano ba to? Mas nauna tayong naging market economy kaysa sa China. Pero bakit Bex yung China yung pinupuntahan ng mga malalaking companies? Bakit sila yung mas yumayabong? Bakit sila yung 60% ang naging trade partner but hindi tayo? Bakit? Why don't we ask these questions? Is there something wrong with our view of our China? Are we being objective? Ano ba to? Na parang, di ba, pwede ko bang sabihin na si Joey kahit 60% ang gusto ng mga lalaki, sabihin ko sa mga lalaki, huwag kayo makipag-partner kay Joey kasi kakainin kayo ng buo. Well, gusto ng mga lalaki yun, kakainin sila ng buo. Ayun, sabi ni Boyats, sinasabi ko, ay sa mga maliliit na negosyante, hindi po bansa. Ang sinasabi ko po dito, dahil yan na experience ko, hindi po bansa, sabi niya. Pero ibig sabihin, paano ka kinain buo? I think baka sinasabi niya yung mga parang local market competition. Pero normal naman yun. Normal naman yun. That's capitalism. That's capitalism, oo. That's how the cookie crumbles. Diba? Oo. Bakla, hindi ka pwede makipag-business tapos mahina ang puso mo. Oo. Bakla, business is business. Talaga dyan. Iba yung negosyo na yan. Pagdating na dun sa mismong geopolitics na ng bansa eh. So, iba yung experience niya na nire-relate yung negosyante. Hindi, bakit hindi? Nanonood ba kayo ng Dragon's Den? Alam niyo yung Dragon's Den? Yung parang shark. Di ba yung magpipitch ka? Ito si Miss Laika, alam to kasi nasa in the business to eh. Yung magpipitch ka, yung hahanap ka ng investment. Tapos, halimbawa, sabi mo, okay, I'm offering 10% of my company for 50,000 pounds investment. So, magpipitch ka, ganyan-ganyan. Tapos yung investor sasabihin sa'yo na, well, I'm gonna offer you 50,000, but I want 30% of the company. Will you say na, gahama naman yun, ganyan. Bex, that's how business works. Ganun talaga. Pag gusto mo ng investment, you would have to deal with that dahil kailangan nila ng good return for their money. Ano ba to? This is a charity work. Hindi lang Chinese, kahit sinong magagaling sa negosyo, kung tatanga-tanga ka, kakainin ka talaga ng buo. Kahit pa hindi Chinese yung kadil mo. So dapat wise ka din. Hindi. Ikaw yung may kasalanan kung ba't ka kinain ng buo kasi hindi ka marunong makipag-deal na parang, di ba, kailangan nyo panoorin yung Dragon's Den. Halimbawa, yung nag-o-offer.
yung negotiation nila doon na parang sinabi niya na, okay, 30%. Di ba gusto niya 30% of the company? Tapos yung isa na, yung nag-pitch, sabi niya, okay, okay, are you willing to dilute your 30%? I'm gonna buy back the 10% after you receive your money, your initial investment after first year. Ganon ang negotiation, girl. Ganon ang so, dapat marunong ka rin kumain. Oo, di ba? Ewan ko napanood yung session namin ni Joey na, Joey, halika, mag-negotiate tayong dalawa. Ikaw ini-negotiate mo yung sweldo mo sa akin. Tapos ako rin mag-negotiate ako ng sweldo sa'yo. Di ba sabi ko sa'yo, Joey, di ba? Nasabi mo, i-offer mo 100, ito lang ibibigay ko sa'yo. Tapos sabi ko kay Joey, okay, I'm willing to get that salary, but I will only work, are you willing na I'm only gonna work 10 hours per day, and then after 6 months, if you're satisfied with my performance, I'm gonna get my 100,000 per sweldo per month. O, dinalo ko si Joey, di ba? Kinain ko siya ng buo. Kasi nga, dahil kainan talaga yung local competition na yan, dapat i-sharpen mo yung negotiation skills mo. So anyway, ang sabi naman ni Bo... Go. Hindi, ikaw, tapusin mo muna yung ayun. So, i-sharpen mo yung negotiation skills mo para mag-survive ka dun sa competition. So, sa dulo nito, para hindi ka makain, dapat marunong ka rin kumain. Ano kasi yan? Ganyan talaga pag joint venture, joint partnership. Kaya nga, kasi it's business, no? Pag halimbawa, gusto nila 50% of your company. Well, titingnan mo kung okay, 50%, pero ano yung ma-offer mo sa company for 50%? Bakla kung pera lang yung ibibigay sa'yo, tapos gusto 50%, huwag ka papayag. Kailangan meron silang magbibigay sila ng time, magbibigay sila ng input, magbibigay sila ng ganyan, ng ganito, ng ganyan. Kaya nga dapat manood kayo ng Dragon's Den so that you would see how this negotiation works. That's one of my favorite programs. Gusto ko pinapanood ko yan. Ano pa ako may bata pa si Isabel, ganyan. Matagal na yan eh. Well, pero ano minagets ko naman si Boyet kasi sa tanggapin na natin, yung mga Chinese magagaling sa ganyang strategy, business strategy. Magaling sa negosyo. Way ahead kasi sila sa way ahead kasi yung negotiating skills nila sa Pinoy. Saka hindi sila yung hindi sila yung gusto kita kagad. Alam mo yun? Yung parang... Yung deep pockets. Parang, sige, ibigay ko sa'yo to. Subukan mo muna. Pag natuwa ka, bilhin mo. Mga ganon. Bibigay ko sa'yo ng libre, halimbawa yung ganito kadami, tapos yung susunod, saka mo na bayaran. Yung pag binayaran mo na, maloloka ka kasi may mga hidden charges na. Yung mga ganon. Normal naman actually, sa corporate world yan eh. Normal actually, naman sa corporate Actually, nanay ko noon, so mga Chinese ko sa Divisoria, yung mga tela-tela. Di ba may patahian kami. So, nung nagsisimula siya, ginagawa niya, araw-araw siya pumunta ng Divisoria para bumili ng tela. Yung the same store. Sabi ng Chinese, sabi sa akin, hindi pa rin marunong mag-Pilipino. Bakit ka ba pabalik-balik? Parang ginawa siya. Bakit ka ba pabalik-balik? Sabi niya, ako sa may patahian kami, ganito. Okay, so I'm gonna give, kung gusto mo, bigyan kita ng 1 month na credit line. Para hindi ka na magpabalik-balik. Ano bang kailangan mo? Magsusuplayan kita. So, hanggang nagkaroon sila ng partnership, nag-build sila ng partnership. Tapos dumating yung point na hindi na makabayad yung nanay ko kasi nagka-problema na sa pamilya, ganyan. Pero yun yung same supplier na. So, naloka yung Chinese. Bakit kita bayad? So, ginawa nung Chinese na pinag-background investigation. Kasi bakit hindi ito nagbabayad? Ganyan. All of a sudden, what changed? Oo, tapos nalaman nila na ganun yung nangyayari sa family namin, nagkasakit yung ate ko, ganyan. Alam mo ginawa ng Chinese, sinabi sa kanya na, okay, pinag-background investigation kita, ganyan, na alam namin na kaya hindi ka makabayad, ganyan.
i-forgive na lang namin yung utang mo. Tapos pwede ka na lang umutang ng panibago. Girl, naloka yung nanay ko, ganun. So, ganun, may ganun, kasi syempre, naloka na lang siya na, sandali, dati naman nagbabayad naman to. Bakit ngayon hindi na ito nagbabayad? Ano ba ito? Nagsusugal na ba ito? Ng lalaki na ba ito? Ano ba yun? Ginagago ba tayo? Bigla na lang ba tayo ginago? Kasi syempre, di ba, for a long time, may maganda kayong partnership, tapos bigla nagbago. So, may ganong eksena. I don't know, I'm pretty sure even non-Chinese would do the same. Pero that was just the experience of my mother dun sa Divisoria. So, masaya pa rin, di ba? Ayun na nga, di ba? Ako nga sinasuggest ko dyan, no? Yan, sa isda-isda. Bex, ang drama-drama ninyo, parang, alam niyo, ang drama-drama, wala na makapakain ang ating mga mangingisda dahil sa mga Chinese. Inubos na nila ang isda sa South China Sea. Ako sabi ko, tangina ninyo, you don't know how to deal with this. Ang totoong kita sa mga seafoods and isda is yung mga frozen, yung mga yung pinapak, inilalata. So why don't you make a deal katulad ng deal ng Pilipinas with Papua New Guinea? Kasi gala, pumupunta ang mga mangingisda natin sa EEZ ng Papua New Guinea. So this is not something na pumupunta ang ibang bansa sa EEZ na ibang bansa. So ginawa ng Papua New Guinea, okay, gusto mo mangisda dyan, go. Pero ito ang magiging deal natin. Yung mangingisda ka, nag-freeze si Sas. Ulit nag-freeze ka. Nag-freeze ka ano yung ulit. Sinabi ko na? Yung sa part na mangingisda ka, pero yung deal sa Papua New Guinea, ano yung deal? Oo. Ang deal nun, pero kami ang processing, sabi ng Papua New Guinea. Kami ang maglilinis, kami ang So yung processing, no? So they want to add to the value chain, And then, gusto rin namin ng rice technology. Gusto rin namin ng ganito. And then, ang second deal. Kaya nasabi ko na, Bex, why don't you industrialize the fishing? O, sabi mo, punyeta, nandun na kayo mga China, marami kayong pera. Okay, why don't you invest in post-processing of seafood? Kayo mangisda, kami magpa-process. Hindi na kailangan pumalaot ng mga mangingisda namin. Then invest in these industries in Palawan and bakla. Since kopong-kopong pang nangingisda ang mga mangingisda natin, yumaman ba sila? Di ba sabi nila, there is 26 ang worth ng isda dyan ay 26 billion. Bakla! Bakit mahirap pa rin yung lugar na yan? Because it's not being industrialized. Ang fish na ngayon, the best fish yung mga binibenta is yung nasa supermarket. You know why? Kasi yung fish na hindi processed, na hindi yung nakapack and etc., that's perishable. Pag bumili, di ba kaya nga ilalagay mo pa yan sa ref, ganyan, or whatever. So ngayon, ang mga isda-isda ngayon, pag pumunta ka ng Europa, ito yung, halimbawa, meron ka isang bangus, no? Either, ang ginagawa nila may mga breading. So ikaw, bibili ka ng ganon, iluluto mo na lang. Save ka pa sa oras mo, di ba? That's post-processing. Why don't you just why don't you make a deal like that? O, edi kayo mangisda, China, pero kami ang post-processing, kami ang magbe-breading, kami magaganito, ako bibili nyo yan. May assured income sila from it, di ba? May yes, business, exactly. Business din kami, di ba? Yes, exactly. Alam mo kasi ang problem, pagka pinakikinggan ko yung mga yung mga anti-China batang yultong people of the universe, fixated sila dun sa di ba, yung exclusive economic zone, fixated sila dun sa exclusivity nung exclusive economic zone na yun. And I think that is where they get lost. Kasi parang ang feeling nila, hindi exclusive yun, tayo ang dapat kikembot dyan, tayo ang ganyan. And which, ang inaano ko nga dyan, di ba sa UNCLOS, may suggestion nga doon ang UNCLOS on how you're going to handle yung mga overlapping EECs, and which is yung mga nasa coastal state
may overlapping na mga ECCs, you must coordinate, 'di ba? You must coordinate yung pag-handle nyo nung yamang dagat diyan, mag-coordinate kayo, mag-patrol kayo together, mag-research kayo together, i-manage nyo yung resources together. 'Di ba? So doon pa lang, sa UNCLOS pa lang mismo, emasculated na yung word na exclusive. 'Di ba? Ano yan, Joey? Pagdating sa semi-inclusive, inclusive. I think that's Article 132, if I'm not mistaken, or 123. Yung and South China Sea is a semi-inclusive. So yun yung you coordinate your, kasi this is so old way thinking, no? Na may karapatan bakla. Hindi mo makakain ng karapatan at hindi yayaman ang mga tao diyan sa karapatan. Yayaman ang mga mangingisda natin diyan if fishing would industrialize, no? So you make a deal, total may pera naman sila, may ganyan, maganda ang market nila, 'di ba? Kayo mangisda, kami ang processing. 'Di ba? Bakit? 'Di ba? At yung buong community pa doon sa Palawan, for example, or sa Zambales ang makikinabang. Can you imagine kung, 'di ba, Miss Laika, look at the value chain. Can you imagine, ikaw magpapack, ikaw magbe-breading. And everyone everyone in the community down the line would be able to have something to contribute. 'Di ba? Ano ba makailangan sa breading? Kailangan mo ng paminta, kailangan mo ng ganito. Okay? That's why these things trabaho, di ba? Di ba, these things need creativity. Correct. Hindi yung masastak ka sa salitang exclusive and eksena, gusto mong mamatay. You know, bakla kailangan ng mga tao dyan trabaho. Yung mga mangingisda dyan hindi naging bilyonaryo because the fish is perishable. Hindi na binibenta ang fresh fish sa Europe, hindi na ito binibenta na lang siya once every week at mahal kasi nga it's very perishable. Ang mas prefer na bilhin ng mga tao kasi nga less na time is yung mga nakapack na naka-bread, may breading na may iluluto mo na lang mo na, wala ka ng sa panahon ng oras na i-google mo. And it's still your fish. It's still your fish. Wala na process. Bakit? Hindi naman kailangan na ikaw mangisda doon. Para, Bex, you have to be intelligent. You have to be creative. Na, ang ano talaga dyan is yung mga oligarch kasi ang pinupuntirya talaga nila dyan, yung langis. Mga Pilipino, hindi kayo ang makikinabang dyan. Alam niyo kung kanino nila ibibenta din dyan yung langis. Kanino? Where else? Who do you think is the greatest market for oil right now in the world? In Asia. In Asia, China. Oo. Bakit ibibenta sa Pilipinas? Bakit ibibenta ng mga kapitalista? Mga negosyante yan. Bakit nila ibibenta sa iyo yan na hindi naman ganun kalaki yung ibabayad mo? Ibibenta na lang doon sa mas malaking bibili. Di ba? Na parang, kita mo yung Malampaya. Nakinabang ba ang Palawan sa Malampaya? Nakalagay sa kontrata yan, ha? Alam niyo ba nangyari sa Malampaya? Kung gaano kagago yung nangyari sa Malampaya? May back taxes ang Shell at Chevron. Shell is a Dutch company, kaya galit ako dito sa Shell. Saka beer ako sa Netherlands venture. At Chevron is a US company. They had a total of back taxes of about 100 to 300 billion. Noong panahon ni Pinoy na silip. Bex, dinimanda pa tayo. Hanggang ngayon? Girl, dinimanda tayo na arbitrate sa Singapore. Natalo tayo. Oh my gosh. Kakaiba, no? Ay, hindi yun. That's how capitalists work. Kaya nga sabi ko, i-G2G yung langis dyan. Sa i-G2G nyo sa China para all the earnings go directly to the coffers of the government.
Yung nangyari sa Malampaya, 10% lang dyan ang government. And the rest is like Chevron and Shell. Kaya nga galit yung PNC, yung nakipagsagutan kay, who's this, the billionaire, Arazon. Sabi ni PNC, bakit yung pa binibenta sa mga binenta kay Razon, ganyan. If the Philippine government would directly handle this, parang makikita daw ang gobyerno dyan na parang 100 million per day. Pag binenta mo sa kapitalista, do you really think that the money would flow back to the Filipino people? No, because the companies of these capital of these oligarchs are registered in tax havens, in tax avoid. Di ba, Miss Laika? Kakalok. Tapos itong mga yultong babies, ang puntirin nila, mga isda. Kailangan natin ipagtanggol ang mga bato at mga buhangin doon at ang mga isdang inuubos ng China. Ito pa, natural resources natin nga. Yeah, I know. That's your natural resources. But the thing is, we're not being wise on how to deal with our natural resources. Correct. Look at your mining. Exploit it. Diba? Look at mining. Sino nakikinabang sa mining? Yang Caraga, Diyos ko dahil kulang na lang sa Caraga, maghukay dyan at mag-iimpero na sa kakahukay. Nakakita ba kayo ng kahit isang magandang kalsada sa Caraga? Nakita niyo kung gaano kahirap ang Caraga? Alam niyo ba napakaraming nagpo-4P sa Caraga? Although, sila ang may pinakamalaking maraming mining businesses sa Caraga. Did the mining, yung mga ganyang mga eme ba, lumipat sa kanila? No. Hindi sila nakatikip. With that kind of nickel na hinuhukay dyan sa Caraga should have been the most industrialized province in the Philippines, but it's one of the poorest. And you don't care. And then you focus on West Philippine Sea, West Philippine Sea, West Philippine Sea. Baka nobody lives in West Philippine Sea. In 2023. So hindi lang siya sa almost twice a month kayo. Almost twice a month. Ibig sabihin, girl, hindi lang yan sa Ayungin Shoal. Ibig sabihin sa buong Kalayaan. Sa Ayungin Shoal, 14 missions. Ganito. 14 resupply missions. Bakit sa dinami-dami ng pag-resupplyan mo, bakit hindi kayo binobomba pag mag-resupply kayo papunta ng Pag-asa Island? Bakla, pwede kang pumunta ng Pag-asa Island, may tourist. May tourist. Kilala nga ako, pumunta ng Pag-asa Island, hindi kayo naharap. Hindi ba parang mas bongga yung Pag-asa Island kaysa dyan sa... kasi ang alam ko sa yung Pag-asa talaga labas ng EEC natin yun eh. Yung Pag-asa Island. Pero we occupy it. So that's like our de facto territory, no? Yung Pag-asa Island. So bakit hindi kayo naharang dyan? Correct. Of 14 missions to Ayungin, 3 lang daw yung merong encounter ng harassment or water cannon blast. Kailan yan? Bang 2023. For the year 2023. 3 lang. 3 lang. Ayan. Of the 14 missions to the Ayungin Shoal, 3 encountered harassment or water cannon blast by the China Coast Guard. Okay. Now that sounds fishy. Sorry for the pun. Kasi naaangkop kasi dagat, so fishy. So, ang corny ko. Putang Okay. 3 lang. Out of 14. So, yung mga nakikinig sa akin dito, kung it is 3 out of 14, bakit yung 3 na yon ay bakit merong water cannon and sinasabing harassment? Anong nangyari doon? Bakit yung iba wala? Inamin ng... Ano yung sasabihin mo po? Inamin ng ng Philippine ng Philippine military that in 3 incidents merong construction supply.
So, tama yung China. Tama yung China. Pero may tama din naman 'di ba? Nagbitaw din naman kasi ng salita si BBM na ayusin natin yung Sierra Madre or tayo ng ano doon, magko-construct tayo ng kung ano man siya. Yes, merong statement yung ano na magtatayo doon. Oo, so kaya ganyan ngayon yung China kasi nagbigay tayo ng Okay, binago. Diba? Oo. Pero girl, 3 out of 14? Bex, ibig sabihin, Bex, parang tayo, Joey, nag-away lang tayo 3 beses sa ating 14 times na magkasama. Still a pretty good relationship, di ba? Eh di ibig sabihin, iwasan natin, yung 3 beses tayong nag-away, pag-usapan natin, ba't tayo nag-away dun sa 3 beses na yon? Di ba? Eh kung nagsasama naman tayo ng maluwat dun sa 11 times, yeah, supposedly it should still be a pretty good friendship, di ba? So, ang ibig sabihin nito, kung ang figures ay 3 out of 14, ang inagar. Anong date ng article? February 2024. February 6, 2024. Yung 2023 incident na merong 2023 mission na merong incident happened in August, November, and December. Ayan, yun yung time na after sabi ni BBM na ayusin natin yung Sierra Madre. Diyos ko, Day, alam mo namang Miss Laika, sabog naman yung pagkakasabi niyo. Bex, nakita mo ba yung Sierra Madre? Ayusin mo yung Sierra Madre. Pero so, ibig sabihin, parang gagawa ng structure doon o kung ano man, parang iaano yung presence natin. Ipo-fortify na. Ayun na nga hindi ko maintindihan. Ano aayusin mo sa Sierra Madre? Di ba sabi pa nga ni Ontiveros, i-refurbish natin ang Sierra Madre. Bakla ang barko pag i-refurbish mo, dinadala mo sa shipyard. Hindi mo walang nire-refurbish sa barko. Walang nire-refurbish sa barko sa kita ng dagat. Alam mo, tumatama ako dyan kay Ontiveros. Talagang yung mga Pilipino naman, ay oo nga, no, i-refurbish. Hindi niyo ba yung refurbish? Kita mo ha? Kita mo. So, August, November, and December. So, ibig sabihin, bakit yung mga times na yan, diyan kayo nagkakaroon ng encounter? Unang-una, merong August ba yun? Hindi pa parang, tama, August yung maingay na bonggang-bongga, di ba? Ibig sabihin, kasi nung panahon na yan, is budget hearing. August, September, and December, yan ang budget hearing natin. Ngayon naman, March, this is the budget hearing of Pentagon. So, mga Bex, as I told you, you're watching a political show. No? It's bakla, 3 out of 14. Tapos gusto mo magpakamatay, may battle of yun. Diba? Alam mo, sino ba nakaisip ng Battle of Purtong na yan? Kanino ba nang galing yan? Ay nako, ano yan? Yung anti-China na yun. Propaganda yan ng mga ng mga ano ba to? Baka galing yan ng mga Max Montero, yung Max Defense, yung Max Defense, oo. Or yung mga yung mga bagets na mahilig sa war, ganyan, yung mga eksena, tapos nakita nila yan, may battle. Don't forget, Battle of Yultong.
Or hindi rin ako magtataka, baka feed din yan ng PCO, at ang PCO is inutusan ng Emerald, ganyan, Charva. Pero kung yan ang data, bakla, 3 out of 14. So, ibig sabihin, so tama tayo, Joey. Mula 19, di ba? Tama tayo, Miss Laika, mula 1999, hanggang nung panahon nung 2011, wala tayong naririnig ng ganyan kasi nagkasunduan, mali na yung anuhan nila na wala na construction, humanitarian Charva. Tapos, nung nagkaroon na nung nagdadala ka na ng construction, doon na naloloka. So, ibig sabihin, it seems that the facts are doon sa kaaway natin. Oo. So, at wala sa atin. Hindi mapagkakatiwalaan yung China. Tayo yung hindi mapagkakatiwalaan. True. Naguguluhan tayo sa ating mga sarili. Correct. Hindi ba, girl? Parang naloka naman ako sa figures na yan. Ako nga, maniniwala na ako. Bakit parang inaaraw-araw ng China? Yung pala po, tangina 3 out of 14, sampalin ko kayong lahat dyan eh. Ano ba yun? Although, itong taon yata, kasi February to eh. February, March. Oo. Ngayon, meron ulit. March. Oo. March, meron ulit. Ayan. Ay, hindi. Kaya ngayong meron tong March, I think hindi lang to Pentagon. Because nagsasalita sila. Di ba biglang kinabit ngayon kay Duterte to? At si Sara. Tsaka yung tawag dito, yung PCGA. Ayan. Di ba? Kinakabit sa kanila. Kasi nga, nanginginig na sila. Kasi nga nagsasalita na tumatanda. Di ba lumalaban na tumatanda? Nagkaroon pa ng Emirate. Di ba? Bakit na naging traitor? Bakit naging ganito? Bakit? Di ba? Na parang, bakit ngayon, nagdadala ka ng construction ng March after at alam mo magkakaroon ng incident. Tapos, nangyari ito after nung bardagulan na ni BBM at ni Duterte. Diba sabi ko sa inyo, you are watching a political show. So, remember, nagsabi dun si si Duterte about sa support ng militar natin. Na sure ka ba, ganyan-ganyan. So ngayon, anong gagawin ni BBM? Gawin mong busy mga militar. Hindi ba? Gawa ka ng insidente, gawa ka ng eksena, at alam mo na magkaka-insidente pag magdadala ka ng construction materials. Correct. Kasi, hindi ba? Kasi nagka-issue na tayo in the past dyan. Yung pinakita ko ng di ba, na nag-raise ng concern yung mga Chinese kasi nga dun sa construction materials na kinembot nung panahon ni Gassi. Ngayon, dahil ganun ang eksena, alam nyo na. So, nakita nyo na yung datos. This is not a data coming from China, not a data coming from Sasregando Sasso, not a data coming from Miss Laika, not a data coming from Joey DeViz, but the data coming from AF. Philippine News Agency. Hindi. Ano yun? Siyempre may pinanggalingan yun. AFP? AFP, sino ba na gano'n ito? Walang, just in case. AFP to. Kasi Camp Aguinaldo yung Camp Aguinaldo yung briefing PCG. Data coming from PCG. Galing Philippine Coast Guard. Na 3 out of 14 lang ang harassment dahil nagdala sila ng construction materials. Sorry. Philippine Navy. Galing siya sa Philippine Navy. So, galing sa Philippine Navy na nagdala na 3 out of 14 na resupply mission ang nagkaroon ng incident dahil nagdala sila ng construction material na ang pinag-usapan ng China and Philippines ay wala ng construction materials.
So, dun sila nagkaroon ng incident. So, hindi po namin to gawa-gawa.